Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Binibining May Flirtinado Belando at magbibigay sa inyo ng aralin mula sa Unit 3, Aralin 6, Estratehiya 6, Iulat mo, makikinig ako. Handa na ba kayo para matuto sa aralin ito? Kaya tara na! Noong isang linggo, tinalakay natin ang tungkol sa Estratehiya 5, Buhay mo ganap ko. So, naintindihan natin naintindihan ninyo noong leksyon natin ng nakarang araw ang aralin. So, sino ang makapagbibigay sa akin ngayon ng paraan kung paano gagamitin ang estratehiyang ito? Tama, ang 5 hakbang para gamitin ang estratehiyang ito ay ang grupo ay pipili ng mag-aaral na magiging lead cast, supporting cast at direktor. Bibigyan din ng pagkakataon na makapili ng paksa o tema ang bawat grupo. Pangatlo, ang direktor ang magiging punong abala sa gawaing pagsasadula. Pang-apat, bibigyan ng 5 hanggang 10 minuto ang bawat grupo upang makabuo ng isang palabas na magpapakita or ipalulutang ang tauhan sa kwento. At ang panghuli, ang ibang grupo ang siyang mag-aanalisa at susuri sa ginawang pagsasadula sa kaklase. Talagang inyong naalala ang estratehiyang ito at magagamit ninyo ito sa inyong pagtuturo. Ngayon naman, bago natin talakayin ang aralin, magkakaroon tayo ng gawain. At papamagatan natin ang gawain itong balita mo, gagawin ko. So, ano nga ba ang gagawin natin dito? Hatiin ko kayo sa 2 grupo at ang 3 linya na ito ay isang grupo at ang linya namang ito ay isang grupo. Sa inyong grupo, pipili kayo ng reporter at co-reporter. Dapat mayroon din kayo scriptwriter, mga 2 or 3 mula sa inyong grupo at ang naiwan ay observer. Ang tema ng gagawin ninyong balita ay patungkol sa new normal na edukasyon natin dito sa Pilipinas. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang isagawa ang gawain. So, ang gagawa ng script, may magiging director, may magiging reporter, may magiging co-reporter. At makalipas ang 5 minuto ay ipapahayag ng reporter at co-reporter ang inyong gawain. Naintindihan ba? At ngayon, dumako na tayo sa ating aralin sa Estratehiya 6, Iulat mo, makikinig ako. Meron na ba kayong ideya kung ano ang gagawin natin sa estratehiyang ito? Mula mismo sa kanyang description na iulat mo, makikinig ako. Tama! Magkakaroon tayo ng kagaya ng ginawa ninyo kanina is ang pagbabalita. Ngayon, handa na ba kayong matuto sa gawain ito or sa araling ito? Sige, magsiupo na at makinig para sa ating leksyon ngayong araw. Ano nga ba ang mga layunin natin para sa araling ito ngayong araw? Ang layunin natin ay, una, nalalaman ang pamamaraan ng estratehiya, iulat mo, makikinig ako. Pangalawa, nakikilala ang mga layunin sa pagtuturo gamit ang estratehiya 6, iulat mo, makikinig ako. Pangatlo, nasusuri ang mga estratehiya sa bawat gawain sa pagtuturo. At ang panghuli, nakapagsasagawa ng banghay-aralin gamit ang estratehiya 6 mula sa kasanayang pampagkatuto ng 5 baitang. Ito ngayon ang ating target na makukuha para sa araling ito bilang kayong mga estudyante na mga guro sa hinaharap ng ating henerasyon. Ano nga ba ang estratehiya 6, iulat mo, makikinig ako? Sa estratehiyang ito, kailangan natin ng taga-ulat or main reporter, co-reporter, mga katulong na tauhan na gagawa at maghahanda ng script o ang scriptwriter at ang taga-masid o observer.
Tinitingnan ng tagamasid ang emosyon at tamang pagbigkas ng salita at ayos o gamit ng mga salita sa pagbabalita o pag-uulat. Kagaya ng pinagawa ko sa inyo kanina, nagkaroon kayo ng reporter, co-reporter, scriptwriter, at observer. Yun ang sentro ng estratehiya ika-6. Ang kinaiba ng ganitong uri ng estratehiya ay ang tagamasid o observer. Ang tagamasid ang siyang nag-aanalisa sa tamang gamit ng mga salita at ayos nito lalong-lalo na sa tamang pagbabalita ng impormasyon sa madla. Dapat ay nakaugnay ang balita at ang mga salitang ginagamit upang mabigyan talaga ng punto ang isang balita. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang estratehiya 6 or ika-6. Iulat mo, makikinig ako. Sa estratehiyang ito, kailangan mo maging isang epektibong guro upang mailahad ang aralin sa magandang paraan kung saan hindi mainip at maantok ang iyong mga mag-aaral sa hinaharap, at sa pamamagitan din nito ay mahihikayat at magkakaroon ng isang challenge ang iyong mga mag-aaral para sa gawain ito or sa araling ito. At ngayon naman, para mas maging epektibo ang inyong pagtuturo sa inyong mga mag-aaral sa hinaharap, ay aking itatalakay sa inyo ang ilang mga estilo kung paano gagamitin ang estratehiyang ito. Simulan natin sa layunin. Ano nga ba ang posibleng maging layunin para sa araling ito? Meron tayo dito, layunin pang-una, pamantayang pang-nilalaman. Dito, ipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa. Layunin pangalawa, pamantayan sa pagganap. Nakasusulat ng script ng dokumentaryong pang-telebisyon ang mga mag-aaral. At layunin pangatlo, mga kasanayang pampagkatutong layunin. Sa layunin panghuli, mayroon tayong 7 target na dapat gagawin or mapagtagumpayan. Una ay nailahad ang sariling pamamaraan sa mga napakinggang pahayag o mensahe. Pangalawa, nahihinuha ang paksa, layon at tono ng akdang nabasa. Pangatlo, natutukoy ang mga tamang salita sa pagbuo ng isang puzzle na may kaugnayan sa paksa. Pang-apat, nasusuri ang isang programang napanood sa telebisyon ayon sa tinakdang pamantayan. Pang-5, naipapahayag sa lohikal na paraan ang mga pananaw at katuwiran. Pang-6, nagagamit sa pagsulat ng isang dokumentaryong pantelebisyon ang mga ekspresyong nagpapakita ng kaugnayang lohikal. At ang panghuli, nagagamit ng wasto ang mga ekspresyong hudyat ng kaugnayang lohikal, dahilan, bunga, paraan at resulta. Sa layuning mga kasanayang pampagkatuto, dito natin makikita ang mga talagang target natin para sa araling ito. Naintindihan? Iyon nga ang tunguhin at mga layunin ninyo sa pagtuturo ng araling na ito. Ngayon naman ay pupunta tayo sa paksa. Sa paksa naman, inyong dapat pakatuunan ang panitikan ng inyong gagamiting wika na kaugnay ng aralin. Halimbawa nito ay ang sa panitikan, kontemporaryong programang pantelebisyon, GMA News TV, Balitang Ulat ni Cara David. At sa wika naman ay ang ekspresyong hudyat ng kaugnayang lohikal. Meron ditong sa paksa is ang talagang inyong dapat pagkunan or pagtuunan ng or halimbawa ng gagamitan ninyo
ng inyong estratehiya at ang wikang gagamitin naman ninyo para sa pagpapaunlad at pagpapalawak ng inyong aralin. Nakikita ninyo sa paksa ang importansya ng mga dapat na tema ng inyong ituturo. Naman, dumako tayo sa mga kagamitan kung saan tutukuyin ninyo ang inyong sanggunian na kaugnay dapat sa inyong paksa at ang mga materyales na inyong gagamitin upang mas maging kaaya-aya ang inyong deliberasyon sa inyong pagtuturo sa leksyon. Ano nga ba ang halimbawa ng mga kagamitang pwede natin gamitin sa estratehiyang ito? Sa sanggunian, pwede kayong kumuha sa internet, sa libro, at iba pa. Sa iba pang kagamitang pagtuturo, pwede tayo sa laptop, mga larawan, video, mga worksheets, at kahit yung TV, pwede natin silang gamitin bilang ating kagamitan sa or materyales sa ating pagtuturo. Matapos ninyong matukoy ang mga kakailanganin ninyong materyales sa inyong mahusay na pagtuturo, matapos nating matukoy ang kakailanganin ninyong materyales sa inyong mahusay na pagtuturo, ngayon naman ay pag-ibayuhin ninyo ang pamamaraan ng pagbibigay tanaw or pagbabalik aral sa inyong aralin. Magkaroon muna kayo ng pagbabalik tanaw or balik aral sa inyong nakaraang aralin kagaya ng ating ginawa kanina kung saan binalikan natin ang aralin ikalima, ang aralin natin nung nakaraang linggo, ang estratehiya ikalima, buhay ko, ganap mo. Sa pamamaraang balik-aral, sa parting ito, kailangan ninyong bigyan ng diin ang naging dating aralin. Halimbawa nito ay ang magtala ka ng 5 programang pang-telebisyong paborito mong panoorin. Isulat ito sa talahanayan sa ibaba at gayon din ang inyong mga dahilan kung bakit mo paboritong panoorin ang mga ito. Naintindihan ba? Pwede dito yung halimbawa sa akin ang paborito ko ay ang It's Showtime. Bakit po paborito ang It's Showtime? Dahil maganda ang kanilang mga programa at talagang pampagood vibes ang dala nito sa akin. So, pwede nyo yung gawin bilang pagsasabuhay ng inyong nakaraang aralin. Mas mabisa ang ganitong pagbabalik tanaw dahil masusukat ang naging kaalaman ng inyong mga estudyante noong nakaraan. So, matapos ninyong balikan ang nakaraang leksyon, sundan ninyo ito ng pangganyak. Sa pangganyak, ito ang paraan kung saan inyong mabibigyan ng ideya or konting ideya ang inyong mga mag-aaral sa magiging aralin sa araw na iyon. So, kagaya kanina, pinagawa ko kayo ng balita. Meron tayong reporter, co-reporter, scriptwriter, at observer. Kasi yun yung parte ng aralin natin ngayon. Halimbawa nito ay ang paggamit ng puzzle. Sa paraang ito naman, pwede ninyong gawing direksyon ang tukuyin ninyo ang mga hinihinging salita sa pamamagitan ng pagbuo ng puzzle. Gawing batayan ang bilang at kahulugan ng mga salitang nakatala sa ibaba. Isulat ang mga letra ng salita sa angkop na kahon. Isulat ito sa isang buong papel. Maaari ninyo itong gawing individual, dalawahan, or grupo. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Pwede isahan, dalawahan, or grupo yung gagawin ninyong sa estilo ninyo sa pagbibigay ng pangganyak sa inyong mga mag-aaral. Meron tayo ditong mga salita kung saan bibigyan ninyo ng kahulugan. Meron tayo sa patayo, pang-aabuso o pananakit, pahirapan o paluin, hindi maaaring gawin, batas or kautosang pambayan. Para naman sa pahalang, mapiit, makulong, tutol or hindi sang-ayon, mungkahe, proposisyon, pagsunod at
or kaayusan. Meron ba kayong mga sagot para sa gawaing ito? Halimbawa, pwede bang malaman ang inyong mga kasagutan? Tama! Para sa patayo, meron tayong pagmamalupit para sa panguna, saktan para sa pangalawa, bawal para sa pangatlo, at ordinansa naman para sa pang-apat. Para naman sa pahalang, meron ba kayong mga kasagutan? Magaling! Ang sagot ay para sa panguna, mabilanggo, pangalawa, labag, pangatlo, panukala, at ang panghuli ay disiplina. Magaling! Talagang isa kayong napaka-epektibo at matalinong mga guro. Ang ganyak na ito, nagtagumpay tayo sa ating layunin sa tatlong layunin natin or sa letter C, kung saan natutukoy ang tamang salita sa pagbuo ng isang puzzle na may kaugnayan sa paksa. Naging aktibo ang mga mag-aaral sa paglahok ng activity na kung saan may natutunan pa sila. Depende na sa iyo bilang isang guro kung paano ka magiging creative sa gawaing ito. Matapos nating bigyan ng paunang gawain ang ating mga mag-aaral na naaayon sa ating leksyon, ay magkakaroon na kayo ng paglalahad ng aralin. Dito na natin bibigyan ng introduction ang ating aralin. Estratehiya namang ito, dito na natin ipapakilala at uumpisahan ang pagtatalakay ng ating leksyon. Ito ay inyong sisimulan halimbawa sa pagsagot sa mga gabay na tanong bago talakayin ang kaligirang pangkasaysayan ng medium ng telekomunikasyon ng telebisyon sa Pilipinas. Halimbawa nito ay ang mga katanungang bakit mahalagang ingatan at pahalagahan ang karapatan ng mga bata at kabataang tulad mo? Pangalawa, paano nakakaapekto ang telebisyon bilang isang medium ng panitikang popular sa paghubog ng pagkatao ng kabataan sa kasalukuyan? 'Di ba? Sa pamamagitan ng mga katanungan iyan ay magbibigyan mo ng ideya, pangunahing ideya ang iyong mga estudyante na ang aralin natin ngayon ay tungkol sa balita, issue na at medium na ginagamit sa telebisyon. Kung kayo ang aking tatanungin, ano ang inyong mga kasagutan para sa mga katanungan ito? Magaling! Matapos ninyong itanong ito sa mga mag-aaral, ay magsisimula na kayo sa pagtatalakay ng kaligirang pangkasaysayan ng telekomunikasyon sa Pilipinas or yung NTC. Matapos ninyong ilahad ang ideya, ay magbibigay na kayo ng halimbawa, kagaya na lamang ng pagbabasa ng halimbawa ng kontemporaryong pang-telebisyon. Meron ba kayong alam or any idea sa mga programang pan-telebisyon na halimbawa ng kontemporaryong programang pan-telebisyon? So, isa sa mga pwede ninyong gamitin ay ang GMA News, TV Balitanghali, Balitang Ulat ni Cara David, ang pananakit sa bata bilang pagdidisiplina, dapat bang ipagbawal? So, matapos ninyong basahin ang akda, dapat magkaroon kayo ng malayang talakayan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod. Ano ba yung mga malayang talakayan na gagamitin natin? At ngayon, eto na ang mga pangunahing katanungan na inyong gagamitin sa inyong malayang talakayan mula sa inyong pinabasa or pinapanood sa inyong mga mag-aaral na ulat mula sa GMA TV News Balitanghali na ulat ni Cara David. Pangunang katanungan, ano-ano ang mga halimbawa ng ilang pangyayaring nagpapakita ng pang-aabuso at pagmamalupit sa bata mula sa balita? Dito natin masusukat kung talaga bang nakinig at nagbasa ang inyong mga mag-aaral. Pangalawa, batay sa ginawang pag-aaral ng Pilipinas at UNICEF,
Paano mo ilalarawan ang kalagayan ng nakararaming bata sa Pilipinas sa kamay ng kani-kanilang mga magulang? Pangatlo, sang-ayon ba kayo na maisabatas ang House Bill 4455 na nagbabawal sa pagsasagawa ng corporal punishment at nagsusulong sa alternatibong paraan sa pagdidisiplina? Bakit? Pang-apat, ano-ano ang mga corporal punishment na binanggit? Tama lang ba na ipagbawal ang lahat ng mga ito bilang pamamaraan sa pagdidisiplina sa mga anak at mag-aaral? Bakit? Panglima, bakit sinasabing ang corporal punishment ay maaaring humantong sa pagre-rebelde ng bata sa halip na madisiplina ang mga ito? At pang-anim, sumasang-ayon ba kayo sa pananaw ng mga magulang ng Quezon City hingil sa kanilang agam-agam kaugnay sa panukalang ordinansa sa kanilang lugar tungkol sa issue ng corporal punishment? Pang-pito, para sa inyo, ano ang mainam o epektibong paraan ng pagdidisiplina sa mga bata at kabataan sa kasalukuyan? At ang panguli, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong lumikha ng isang batas na mangangalaga sa karapatan ng mga bata, ano kaya ito? At bakit ito ang bubuuin mo? Sa pamamagitan ng mga pangunahing katanungang ito, inyong masusukat ang kaalaman, ang naturang ideya ng inyong mga mag-aaral mula sa akdang binasa. At magiging epektibo lamang ito kung ikaw mismo na guro ay mayroon ng kaalaman at mas hasa na ang iyong pag-iisip tungkol sa naturang issue kung saan mabibigyan mo ng malawak na impormasyon at detalye ang mga mag-aaral. Dahil sa pamamagitan ng pamamaraang ito, ating napagtagumpayan ang layunin sa ikatlo kung saan nahihinuha ang paksa, layon at tono ng akdang binasa. Tapos mailahad ang mga pangunahing karunungan, sundan ninyo ito ng pagtalakay sa aralin. Dito ninyo bibigyang diin at mas ipaliwanag ang kahalagahan at importansya ng paksa. At para naman masukat ang pangunawa ng mga mag-aaral, mas bibigyan kayo magbibigay kayo ng activity kung saan sasagutin ng mga estudyante ang mga sumusunod na tanong upang makabuo sila ng paghihinuha hingil sa binasang akda. Halimbawa nito ay ang bilugan ang letra ng tamang sagot at saka ilahad ang iyong napiling hinuha. Sa pamamagitan nito, mas mabibigyang linaw ang palaisipang ideya ng ibang mag-aaral. Halimbawa nito, pang-una, maraming issue ang tinalakay sa akdang binasa, ngunit ito ang matuturing na pinakapaksa. Mula sa katanungan at sa mga choices na naririyan na makikita ninyo sa ating talakayan ngayon ay masusukat natin kung talaga nga bang naunawaan at naisabuhay ng mga mag-aaral ang akdang pinabasa or pinapanood mo sa kanila mula sa malayang talakayan na iyong pinagbasihan, at ngayon ay magkakaroon ka ng simpleng katanungan para sa iyong mag-aaral para naman sa kanilang replikasyon sa kanilang sarili mula sa akda. Matagumpay ninyo itong mailahad, mas mainam na kaalaman ang makukuha ng inyong mga estudyante at napagtagumpayan natin ang layunin kung saan nasusuri ang isang programang napanood sa telebisyon ayon sa itinakdang pamantayan. Matapos itong gawin, mag-isip kayo ng mga ideya or gawain
para sa aralin. So, magkakaroon kayo ng mga ideya or inobasyon kung paano ninyo mas mabibigyan ng buhay at ng karunungan ang inyong tema or paksa. Pwede tayong halimbawa nito ay ang mga sumusunod na mga gawain. Panguna, gawaing pagpapaunawa. Una ay ang gawaing pagpapaunawa. Dito naman ay mas palalawakin natin ang kaalaman ng mga mag-aaral dahil mas bibigyan natin sila ng iba't ibang paraan sa pagkatuto. Ang akdang tinalakay ay isang balita o ulat na maaaring mapanood sa Balitanghali GMA News TV bilang isang halimbawa. Ito ang estratehiyang maaari nating gamitin, ang gawaing pagpapaunawa, kung saan muli nating pababasahin ng ulat at ipasuri ang nilalaman nito. Sa akdang ito, binigyang pansin ang pagpapahalaga sa karapatan ng mga bata at ang layuning maprotektahan sila laban sa karahasan, kalupitan at pagmamaltrato gamit ang pamamaraan ng pagdidisiplinang kinapalooban ng corporal punishment. Sa katunayan, upang matiyak na matatamasa ng lahat ng bata sa mundo ang kanilang kalagayan sa buhay, ang United States Organization ay nagbigay or lumikha ng talaan ng mga karapatan ng mga bata na tinatawag na Declaration of Rights of the Children. So, ito ang estratehiyang maaari ninyong gamitin or tumpak at naaayon na gawain para sa inyong aralin. Muli ninyong pabasahin ng ulat at ipasuri ang nilalaman nito. Halimbawa, lagyan ng check kung ito ba ay natatamasa rin ng mga batang iniulat ni Cara David at X naman kung hindi. Ano kagaya ng sa ipinapakita ko ngayon sa inyo ay isang talaan kung saan makikita natin or masusukat at malalaman natin ang mga karanasan ng inyong mga mag-aaral. Na dito kung kagaya ba nila, natatamasa ba nila yung naging karanasan ng mga bata doon sa akda ni Cara David or hindi nila natatamasa. So malalaman nyo rin dito na hindi lang ang para sa aralin, kundi ang background ng inyong mga estudyante, kung sila ba ay nakakaranas ng corporal punishment, kung sila ba ay mayroong mas maayos na paraan ng pagdidisiplina, at mas magiging epektibo ito dahil hindi ka lang natututo mula sa aralin, natututo ka rin na ang iyong mga estudyante ay may ganito palang karanasan sa kanilang buhay. Tapos ninyo itong ipagawa sa kanila, bigyan nyo sila ng isang pagmumuni sa kanilang sarili at pasagutan ninyo ng isang katanungang hingil din sa gawain. Halimbawa ng katanungan ay, ikaw bilang kabataan, natatamasa mo ba ang lahat ng karapatang nabanggit? Paano mo iingatan at pinapahalagahan ang iyong karapatan bilang isang bata o kabataan? Kayo, paano kung kayo ang nasa estado ng mga batang kagaya ng nasa ulat ni Cara David? Paano mo iingatan at pahalagahan ang iyong karapatan bilang isang bata or kabataan? Okay. Dumako naman tayo sa pangalawang gawain na pwede ninyong ipagawa sa inyong mga mag-aral para sa araling ito. Ang gawaing pagpapalalim. Ano nga ba ang nakapaloob sa gawaing ito? Maaari mo din itong gamitin bilang iyong pagtataya kung saan mas matututukan ang kaalaman sa naturang leksyon.
Sa gawaing ito ay maaari nyo silang bigyan ng pamamaraan kung saan mailalahad nila sa kanilang sariling saloobin batay sa mensahe ng pinabasa ninyong akda. Maaari din ang estratehiyang graphic organizer, pagsulat ng bukas ng liham, pagbuo ng slogan, pagguhit ng poster at karikatura. Halimbawa nito, bilang isang guro, dapat maging epektibo ka, lalong-lalo na sa subject na Filipino, kung saan maraming mga bata ang inaantok, ang ayaw nakikinig kasi boring yung lection. So, dapat bilang isang teacher, bilang isang guro, dapat magkaroon ka ng isang magandang idea kung paano mo kung paano mo maisasagawa ng nagpa-participate or talagang nakikiugnay ang iyong mga mag-aaral. Hindi yung isa natutulog, yung isa pa ganun. Dapat magkaroon ka rin ng hakbang kung saan lahat sila ay inganyong makinig sa iyo. Kaya pwede mo gamitin yung mga graphic organizer, yung mga poster, para mailahad nila ang kanilang sarili tungkol sa aralin. Mako naman tayo sa parte na paglalapat. Sa parteng ito ay maaari mong maigawad sa iyong mga mag-aaral ang mga moral na leksyon ng inyong aralin. Halimbawa nito ay ang sa akdang binasa ay ipinapakita kung paano iniingatan at pinapahalagahan ng mga kabataan na siyang susunod na pinuno ng ating bayan. Napakahalaga na ang bawat kabataang Pilipino ay mabusog sa pagkalinga at pagmamahal upang sa kanilang paglaki sila'y maging mabuting mamamayang maituturing na pag-asa at yaman ng ating lahi. Halimbawa, paano mo ilalapat ito sa iyong mga mag-aaral? Ano ba yung mga paraan? Pwede tayong magtanong, or bilang isang guro, pwede ka magtanong sa iyong mga mag-aaral. Halimbawa, sa iyong palagay, bukod sa pagdidisiplina sa kanila, gamit ang wastong pamamaraan, ano-ano ang mga bagay na dapat mong maranasan o maipagkaloob sa kabataang Pilipino tulad mo upang ganap na mahubog ang mabubuting ugali o pagkatao. Tapos, gamitan mo ito ng ibang estratehiya. Paano? Ano ang ibang estratehiyang gagamitin mo dito? Pwede dito ang graphic organizer, kung saan pwede ninyong itala ang inyong mga sagot or ang sagot ng inyong mga mag-aaral sa espasyong makikita sa ibaba. Magbigay ka rin ng iyong mga katwiran or paliwanag hinggil sa iyong mga naitalang sagot at saka sagutin ang mga mahalagang tanong kaugnay nito. So, halimbawa nito ay ang graphic organizer na pinapakita ano ang wastong disiplina, ideya mo sa wastong pagdidisiplina. Dito naman sa ibaba, halimbawa, hindi wastong pagdidisiplina at ano naman ang iyong pananaw sa hindi wastong pagdidisiplina. Dito natin makikita kung ano nga ba ang mga iba't ibang pananaw ng inyong mga mag-aaral. Dahil sa estratehiyang ito, mas maisa sa buhay ng mga mag-aaral ang bawat suliranin bilang kabataan at ang mga solusyon para rin dito. Masasalimin din sa gawaing ito ang mga aksyon at tugon ng mga mag-aaral ukol sa isyu ng akda. So, matapos ninyong ipagawa or pasagutan ang graphic organizer, magkaroon kayo ng mga dagdag na katanungan sa inyong mga estudyante. Ano-ano ang halimbawa ng katanungan pwede ninyong itanong sa kanila? Halimbawa, bilang isang kabataan, naranasan mo ba sa iyong buhay ang mga bagay na iyong naitala? Bakit oo, bakit hindi? Sa iyong pangalawa, sa iyong palagay, ano kaya ang maaaring mangyari sa kabataan kung hindi nila nararanasan o hindi maipagkalooban sa kanila ang mga bagay na iyong nabanggit? Pangatlo, bakit mahalagang
mapangalagaan at mapalaki ng maayos ang kabataang tulad mo. Sa pamamagitan ng tatlong katanungang ito, dito natin makikita ang totoong sarili at totoong karanasan ng inyong mag-aaral. At sa pamamagitan din ng mga kasunod na katanungang ito, na ipahayag at napagtagumpayan natin ang layunin kung saan naipahayag sa lohikal na paraan ang mga pananaw at katwiran ng ating layunin. Ano nga ba itong mga lohikal na pamamaraan? Pwede rin sa gawaing ito ang pagpapabasa or pagpapanood ng maikling ulat mula sa dokumentaryong pang-telebisyon. Another na naman na example para mas masukat talaga natin ang kanilang kahasaan mula sa aktibidades na ito. Halimbawa ng dokumentaryong telebisyon ay ang Reporter's Notebook ng GMA7 na ulat ni Maki Pulido at Jiki Manikad, ang batang magtatanso at batang magbabayoko. Mula sa pinanood, pag-isipan at pag-usapan ng mabuti ang naturang ulat. So magkakaroon kayo ng koneksyon, ikaw na bilang isang guro at ang iyong mag-aaral. Pwede kayong palitan ng inyong karanasan para naman magkaroon ng, okay, si ma'am din pala nakakaranas ng ganito. Si sir din pala na nagmula sa ganito. O diba? Mas makaka-relate kayo sa isa't isa. Matapos ninyong ipanood or ipabasa ang Reporter's Notebook na ulat mula sa GMA7, ay magbibigay kayo ng mga pangunahing katanungan ulit kaugnay sa ulat na maaaring mangyari sa buhay na din ng iyong mga estudyante bilang isang refleksyon nila sa kanilang sarili mula sa aralin anong makukuha nila. Halimbawa ng mga katanungan ay ang mga sumusunod. Anong nararamdaman mo nang iyong basahin ng ulat or panoorin ng ulat? Ilahad ang iyong sagot. Pangalawa, anong ipinapakita ng nasabing ulat ni Maki Pulido at Jiki Manikad? Pangatlo, kung ikaw ang nasa kanilang kalagayan, gagawin mo rin ba ang kanilang ginagawa? Pang-apat, paano kaya matutulungan lalo na ng pamahalaan ang mga batang katulad nila? 'Di ba? Mismo halimbawa, ikaw may estudyante kang nangangalakal para may pangtustos sa kanilang pag-aaral. Isa na rin 'yun sa magandang way or paraan para naman maisabuhay ng mga bata kung ano yung totoong nasa kanilang puso gamit ang mga katanungan ito. Sa inyong inilahad kanina na gawain, hindi nyo ba napansin ang paggamit ng wastong mga ekspresyong hudyat ng kaugnayang lohikal, ang dahilan, bunga, paraan at saka resulta? So ngayon, bibigyan ko kayo ng konting kaalaman kung paano nga ba ginagamit ang kaugnayang lohikal. Meron tayong dahilan at bunga, paraan at layunin, at paraan at resulta. So, magbibigay ako ng halimbawa sa inyo ngayon. Para sa dahilan at bunga, meron tayo ditong halimbawa. Si Liza ang itinanghal na kampyon, kaya't lubos ang kanyang galak. Ano ang dahilan? Si Liza ang itinanghal na kampyon. Ano ang pang-ugnay na ginamit? Kaya't. At ano naman ang bunga? Lubos ang kanyang galak. So, ito ang kaugnayang lohikal. Meron tayong dahilan, meron tayong pang-ugnay, at merong bunga. Ikalawang halimbawa para sa paraan at layunin. Lumuwas siya ng Maynila upang maghanap ng trabaho. Paano ang paraan? Siya ay lumuwas ng Maynila. Ano ang pang-ugnay? Upang. At ano yung layunin? Maghanap ng trabaho. Masyado lang siyang basic
ang mga kaugnayang lohikal at mga ekspresyong hudyat. At ang panghuling halimbawa, paraan at resulta. Sa pagkakaisa at pagtutulungan, naipanalo ng pang-8 Celsius ang paligsahan. Ano ang paraan? Pagkakaisa at pagtutulungan. Ano ang pangugnay? Sa. At ang resulta, naipanalo ng ika-8 Celsius ang paligsahan. So, ngayon, meron na kayong konting ideya kung ano nga ba yung kaugnayang lohikal at ang ekspresyong hudyat na pwedeng gamitin ng inyong mga mag-aaral, kung saan malalaman natin ang okay, dahil sa paraang ito nagkaroon siya ng resulta na ganito. Halimbawa, sa paraan ng pangangalakal, nakakabili siya ng notebook at ng kagamitan para sa paaral. Gawain ito ay magkakaroon kayo ng pagbibigay linaw sa mga ugnayan na mapapansin natin mula sa mga salitang may diin sa isang pahina 78, at atin na namang napagtagumpayan ang layunin natin kung saan nagagamit ng wasto ang mga ekspresyong hudyat ng kaugnayang lohikal, dahilan, bunga, paraan, at resulta. So, dito napapasok ang pagtatalakay ninyo sa mga ekspresyong hudyat at kaugnayang lohikal. Matapos ninyong mailahad ang mga ito, ay muli kayong magpapabasa sa mga bata, halimbawa ng isang dokumentaryong pang telebisyon at pagsusuri sa mga ekspresyong nagsasaad ng hudyat ng kaugnayang lohikal. So, matapos ninyo ilahad ang importansya ng ekspresyong hudyat at ng kaugnayang lohikal, ay magkaroon kayo ng konting pagtataya or konting paglilinaw sa pamamagitan ng pagpapasulat sa kahon ng kaugnayang lohikal, na mayroon sa pangungusap, at bilugan naman ang ekspresyong hudyat na ginamit. Halimbawa nito ay ang mga sumusunod. Maaari ninyong sagutan na rin habang tayo ay nagle-leksyon ngayon. So, sa pamamagitan nito, depende sa inyo kung anong mga estilo ang pwede ninyong gamitin. Pwede dito ang sila ang paggagawain ninyo ng isang sentence na mayroong kaugnayang lohikal at ekspresyong hudyat. So, halimbawa nito ay ang mga sumusunod na katanungan. Ang karapatan ng mga bata ay dapat nating isulong sapagkat parami ang mga batang nabibiktima ng pang-aabuso. Pangalawa, kung hindi sana matigas ang kanilang mga ulo, ay maganda na ang kanilang buhay sa ngayon. Pangatlo, hindi ko sigurado sa aking nakikita, kaya hindi ko alam kung tutulungan ko ba ang mga batang ito o hindi. Pang-apat, upang maiwasan ang problema ay kailangan gumawa ng hakbang ang pamahalaan. At panglima, sa pamamagitan ng pagtutulungan ng lahat, masusugpo ang problemang ito. So, makikita natin dito kung talaga nga bang naintindihan ng iyong mga mag-aaral kung ano ang ekspresyong hudyat at ang kaugnayang lohikal na makikita or magagamit nila sa kanilang pagsasabuhay sa araling ito. At maaari ring maging mas kaaya-aya ang inyong pagtataya sa pamamagitan ng isa pang gawain. Pwede rin ninyo itong gamitin upang masukat ninyo ang kahusayan ng inyong mga mag-aaral sa paggamit ng ekspresyong hudyat at kaugnayang lohikal. So, halimbawa nito ay ang ibigay ang sariling kaisipan, pananaw o obserbasyon sa larawang makikita sa ibaba. Gumamit ng ekspresyong hudyat ng kaugnayang lohikal sa pagpapahayag. Isulat ang inyong sagot sa kahon. So, merong kahon dyan. At
diyan natin malalaman kung talaga nga bang may naintindihan or merong sariling pananaw ang iyong mga mag-aaral tungkol sa inyong binigay na aralin. At bibigyan nyo ito ng katanungan sa ibaba ng kahon. Halimbawa ng inyong katanungan dyan. Para sa inyo, paano nakatutulong ang mabisang pagpapahayag, ang paggamit ng ekspresyong hudyat ng kaugnayang lohikal? Kayo bilang isang guro, para sa inyo, paano nga ba nakatutulong sa mabisang pagpapahayag ang paggamit ng ekspresyong hudyat at kaugnayang lohikal? 'Di ba? Mas mapapadali ninyong malalaman ang iba't ibang damdamin or saloobin ng inyong mag-aaral dahil alam ninyo kung ano yung resulta, yung bunga, yung layunin, ano yung tunguhin ng mga inyong mag-aaral sa kanilang pagsulat. So, nahahasa din natin dito yung pagsulat ng inyong mga mag-aaral. Hindi lang sa pagbasa, kundi pati pagsulat at pagsasalita. Dumako naman tayo sa paglalagom. Ano nga ba ang nakapaloob sa paglalagom? Sa paglalagom naman, ay muli nating balikan ang reporter's notebook na ulat bilang isang akda na gagamitan ninyo ng sariling pananalita. Gamit ang mga katanungang sumusunod ay makikitaan natin ng malaman at nagpapahayag ng pinakadiwa nito. Narito ang pwede ninyo gawing basihan sa akbang na inyong paglalagom. Halimbawa, sa inyong paglalagom. Ano ang pamagat ng akda? Sa inyong pinabasang akda. Bakit ito ang ipinamalas ng may akda sa mga mambabasa? Paano ninyo bibigyan ng solusyon ang nangyaring problema? Pangatlo, kung ikaw ang nasa katayuan ng may akda, ano ang mararamdaman mo sa panahong iyon? Paano mo kahaharapin ang nasabing pagsubok? Pang-apat, naging malungkot ka ba nang mabasa ang akda? Anong bahagi rito ang nakapagpalungkot sa iyo? At bakit? Pang-lima, ilang mga suliranin ang kinakaharap ng tauhan sa akda? Ilang solusyon naman mayroon ito? At talaga bang natapos ang problema kinakaharap ng tauhan sa akda sa mga solusyong ito? Pangatwiranan. At pang-anim, kailan mo masasabi na tama ang kanilang ginawa? Di ba magkakaroon na sila dito ng dilema kung tama ba kahit na ano ang buhay ng mga kabataan? Tama pa rin ba yung kanilang ginagawa? So, malalaman natin dito kung ano yung totoo at ano yung talagang nais ipabatid ng isang akda mula sa pinabasa mo sa kanila at kung ito ba talaga ay naintindihan ng iyong mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng mga gabay na katanungan na ating binanggit kanina o hakbang sa paglalagom, masusukat natin ang pagkakaintindi ng mga mag-aaral sa naging inyong leksyon o aralin at ang kahusayan ng mga ito. So, matapos ang paglalagom ay magkakaroon naman dapat kayo ng pagtataya kung saan magagamit na ang estratehiyang ika-6 at makikitaan ng progresibo at kaalaman ang mga mag-aaral. Gamit ang estratehiyang iulat mo, makikinig ako, gagawa kayo ng isang gawain na akma sa estratehiyang ito. Halimbawa nito ay ang sumulat ng dokumentaryong pang-telebisyon. Maaari ninyong sabihin, halimbawa, ikaw ay isang reporter sa lokal na istasyon ng pan-telebisyon sa inyong lugar. Ikaw ay naatasan na gumawa ng script ng dokumentaryong pan-telebisyon na naglalahad ng magandang karanasan sa buhay ng mga kabataan sa inyong lugar na maaaring maging inspirasyon ng mga kabataang tulad mo na ipakikita sa bagong programa ng istasyon na pinamagatang Issue, Boses ng Mindanao.
ipakikita sa dokumentaryo na ang buhay ay hindi laging puno ng kahirapan o pagsubok. Para malaman ng estudyante ang kanilang mga gagawin, bibigyan mo sila ng criteria. Ito ay susukatin ayon sa mga sumusunod na pamantayan. Ang una nating pamantayan, akma sa paksa ang nabuo na merong 25%. Pangalawa, maayos at kapanipaniwalang inilahad ng konsepto o pananaw sa dokumentaryo na meron ding 25%. Pang-apat, nakagamit ng wastong ekspresyong hudyat na kaugnayang lohikal na meron ding 25%. At ang panghuli, makikita ang kahusayang gramatika na mayroon ding 25% kung saan meron itong kabuuang 100%. So, dito malalaman ng mga estudyante kung ano ang kanilang mga gagawin sa kanilang gagawing balita or isusulat na ulat. At marami rin kayong pwedeng maibigay na iba pang gawain maliban sa ganitong klase ng pagtataya. Depende sa inyo bilang isang guro kung saan ninyo alam na magiging epektibo. Pero para sa akin, ito ang pinaka-epektibo dahil dito natin masusukat kung talaga nga bang naging epektibo yung pinabasa mo, pinapanood mo sa iyong mga estudyante na ngayon ay ilalapat na mismo nila na sila na ngayon mismo ang gagawa. Para naman sa isa pang estilo ay ang karagdagang gawain. Ano naman ang nakapaloob sa karagdagang gawain? So, sa puntong ito, nasa inyo kung paano ninyo mas bibigyan ng kahusayan ang inyong mga mag-aaral sa aralin ng pag-ulat o pagsusulat ng akda. Isang halimbawa nito ay ang sumusunod. Halimbawa, umpisahang bumuo ng sariling kwento ayon sa sariling kawilihan na maaari itong gawing huwaran ang nabasa o napanood na akda sa pwede nilang gawin. Syempre, yan ay mas mainam na gawain upang masukat ang kalinangan ng inyong mga estudyante. So, depende na sa inyo. Pwede kayong magpa-live TV broadcasting or video TV broadcasting or radio broadcasting. Depende yan sa inyo, no? Halimbawa, sa live TV, nasa classroom talaga. Meron 3 main reporter, co-reporter naman na 2 or 3 din. Depende kung gagawin. Pero mas mainam ito na pangkat-pangkat sila. Pwede mong mas malalaman mo na, ay may ganito palang kahusayan ng mga estudyante ko sa pagbabalita. Hindi lang sa pagsusulat, kundi pati sa paglalagay nito sa aksyon. Kaya naman masusuka talaga natin ang kahusayan ng inyong mga mag-aaral dahil magagamit talaga nila ang estratehiyang ika-6 na kung saan nahihinuha nila na sa ating buhay meron talagang hindi lang sa nangyayari sa telebisyon, kundi sa totoong buhay na rin. At mas malalaman natin yung totoong nasa puso ng inyong mga mag-aaral. Ngayon naman ay pumunta tayo sa pagtatala. So, sa pagtatala, eto na hindi nakapokus sa inyong estudyante, kundi sa inyo na bilang inyong mga guro. Papasok na sa parting ito ang inyong talaan kung ilang porsyento ng inyong mag-aaral ang nakapasa at kailangan pang bigyan ng eksplanasyon at ng mas iba yung impormasyon o pagtatalakay. So, dito na ninyo magkakaroon na kayo ng review or balik tanong kung saang parte ng inyong aralin mahina. Si ganito, tapos dito naman sa parting ito is nag-level up siya, parang ganun. Kung ano yung progress ng inyong mga estudyante. So, sa pamamagitan ng inyong talaan, malalaman na ninyo kung pwede na kayong pumunta sa bagong leksyon or dyan muna sa leksyon na yan kasi baka mostly sa iyong mga mag-aral is hindi pa nagiging mahusay ang kanilang or hindi pa nagiging malalim ang kanilang pagkakaintindi sa aralin.
At bilang isang mga guro din, dapat magkaroon kayo ng pagninilay. Ano naman ang gagawin ninyo sa pagninilay? Sa puntong ito naman ay inyong susuriin ang naging kahusayan ng inyong pagtuturo kung saan mayroong progreso sa inyong mga mag-aaral. Gagamit kayo ng talahanayan na ito, yung ipapakita ko, kung saan pwede ninyong masukat ang naging tugon ng inyong mga mag-aaral sa leksyon. Halimbawa, sa talahanayan. Ito ay talagang standard na talahanayan kung saan masusukat talaga. Hindi lang sa estudyante, kundi ang pagiging epektibo ninyo bilang isang guro. Halimbawa, bilang ng mga mag-aaral na nagtamo ng 80% sa pagtataya. Letter B. Bilang ng mga mag-aaral na nangangailangan ng mga gawaing pagpapahusay or remedial. And letter C, nakatutulong ba ang pagpapahusay or remedial? Tapos, bilang ng mga mag-aaral na naunawaan ang aralin. And letter D, bilang ng mga mag-aaral na patuloy na nangangailangan ng paghuhusay or remediation. Halimbawa, may 3 pa rin na hindi pa rin mag-gets yung lesson mo. So, talagang bibigyan mo pa sila, tututukan mo pa sila para sa aralin yun. And then, para naman sa'yo, alin sa aking pagtuturo ang naging epektibo sa mga estratehiyang ginamit mo? Saan doon ang naging mas epektibo kung saan lahat or halos ng iyong mga estudyante ay nagtagumpay? At bakit? So, another is, ano-ano ang aking naging suliranin na maaaring malutas sa tulong ng aking punong guro at tagamasid? So, bilang isang guro, hindi ka lang magbabase sa iyong sariling kakayahan, bagkus ay dapat magkaroon ka rin ng ideya mula sa iba, halimbawa sa iyong punong guro, sa tagamasid, or sa ibang mga guro na nakikita kung paano mo isinasabuhay or binibigay ang iyong leksyon. At ang panghuli, ano ang inobasyon o lokalisasyon sa mga kagamitan ang ginamit o natuklasan mo na nais mong ibahagi sa ibang guro? Halimbawa, natuklasan mo na ay maganda pala yung video broadcasting kung saan magkakaroon ng video yung mga estudyante mo sa pagbabalita, tapos ipapakita sa loob ng classroom, o 'di ba? Kung saan makikita din yung creativity nila sa paggamit ng teknolohiya. Inyong napansin or ating mapapansin na sa talahanayan na iyan ay ang tugon ng mga mag-aaral, pati na din ang paglilimi ng iyong kakayahan bilang isang guro ng naturang aralin o ng naturang subject na Filipino. So, para sa lahat-lahat ng ating ginawang leksyon, ngayong araw gusto kong malaman kung kayo ba ay may natutunan sa araling ito. So, bibigyan ko kayo ng activity mamaya sa ating gawain. Pero bago yun is, gusto ko munang bigyan kayo ng reminder or pagpapaalala tungkol sa ating aralin na estratehiya ika-6, iulat mo makikinig ako. Ang estratehiyang iulat mo makikinig ako ay nagbibigay pagkakataon sa mga mag-aaral na magpakita ng kanilang interes at kahusayan sa pagbabalita. Sa pamamagitan nito, matatalakay ang kasalukuyang kaganapan na sa labas at loob ng isang bansa na tutulong sa pagbibigay alam sa mga mamamayan. So, maaaring gamitin ang estratehiya ito sa pagbuo at paglalahad ng pangyayari sa teksto o mga otentikong karanasan ng mga mag-aaral sa pang-araw-araw na buhay. At ating tandaan na sa estratehiyang ito, kailangan ng taga-ulat or main reporter at co-reporter, scriptwriter at taga-masid. Tandaan nyo yan ha, kasi yan ang buod ng estratehiyang ito kung saan malilinang or mahahasa ang kahusayan ng inyong mag-aaral sa pagbabalita.
paglita. So, kagaya nga ng sinabi ko kanina na ang pwede niyong ibigay na pagtataya ay ang live reporting, video reporting, broadcasting, showbiz, or any other na halimbawa. Meron din tayong batayang teoretiko para sa araling ito. Sa estratehiyang ito, or sa pagbabalita, ayon sa batayang teoretiko, ayon kay Russell noong 2011, ang pagbabalita ay may malaking gampanin sa pagbuo or paghubog ng isang tagapag-ulat. Hindi lang naman kasi future leader yung hinuhubog natin sa ating mga estudyante. Malay natin, may mga estudyante tayong gusto palang maging TV broadcaster, yung mga ganun, ang mga pangarap. So, dagdag pa ni Gray noong 1999 na ang paghubog ng pagbabalita ay hindi kung ano ang iniisip o gusto ng mga manunood, kundi sa kung ano ang alam mo. Sabi pa ni Potter noong 2013 na malaki ang epekto at impluwensya ng tao sa tao ang laman ng media or ibinabalita. Kaya dapat malinang ang kakayahan ng mga mag-aaral ng maging tapat sa gawain at naging mahusay sa paggamit ng tamang salita at sa pagsasaayos ng gramatika. Kasi bilang isang taga-ulat, dapat is mayroon kang maayos na pagsasalita, maayos na nasasaayos ang iyong ulat, dahil doon magbabase yung mga kung totoo nga ba ang iyong inuulat, ang pinaka sentro ng ulat mo, kung ito ba ay talagang malakas or opinion mo lang, parang ganun. Dahil sa pagbabalita, kailangan din natin ng facts kung saan ebidensya na ito ay totoo. Din natin na sa estratehiyang ito ay may mga hakbang kung paano ito gagamitin. Ngayon, paano nga ba gagamitin ang estratehiya? Ika-anim, iulat mo, makikinig ako. Panguna, ang grupo ay pipili ng mga mag-aaral na magiging reporter, co-reporter, scriptwriter, at observer. So, mas mainam talaga ito ng pangkatan kaysa sa pangalawahan or pangisahan. Pangalawa, bibigyan ng pagkakataon na makapili ng paksa o tema ang bawat grupo. Halimbawa, magbibigay ka ng 5 pagpipilian na paksa at sa 5 yon ay pipili ang 5 grupo kung anong paksa ang kanilang gagamitin. Pangatlo, ang observer ang magiging taga-analisa at tagasuri ng tamang gamit, ayos ng salita, at pagbibigay ng tamang impormasyon. Pang-apat, bibigyan ng 10 hanggang 20 minuto ang bawat grupo upang makabuo ng isang pag-uulat. At ang panghuli, ang ibang grupo or observer ang siyang mag-aanalisa at susuri sa ginawang pag-uulat. Halimbawa, ang group 1, ang magbibigay ng grado sa kanila ay ang group 5 at ikaw na isang guro. Parang ganun ang mangyayari. So, talagang dapat na mahasa mo pa lang sa pagbibigay ng mga halimbawa ng mga balita ng iyong mga mag-aaral upang mas maging epektibo ang kanilang pag-aaplika nito sa pagiging sa kanilang sarili bilang isang reporter, co-reporter, scriptwriter, at taga-masid. Lagi ninyong tandaan ang 5 hakbang na iyon upang mas maging mahusay ang inyong pagtuturo ng aralin. At ngayon naman, dumako tayo sa aplikasyon. Kung talaga nga bang meron kayong natutunan sa ating aralin natin ngayon. Sa nais kong kayo ay bigyan ng isang pagninilay kung saan ilalapat sa isinaad na gawain sa ibaba ang iyong kaalaman at kasanayang natutunan buhat sa araling tinalakay. Ilahad ang inyong sagot sa loob ng kahon, sumulat ng sariling banghay aralin gamit ang estratehiyang ito mula sa kasanayang pampagkatuto ng ika-5 baitang. So ngayon, bilang isang guro,
Kayo naman ay aking bibigyan ng aplikasyon kung paano ba ninyo kung paano ba kayo magiging epektibo na guro. So magsusulat kayo ng sarili ninyong banghay-aralin gamit ang estratehiyang ito. At bago ko tapusin ng ating aralin ngayon, magbibigay ako ng takdang aralin sa inyo sa pagiging isang epektibo ninyong guro. Masusukat ko dito kung may natutunan nga ba talaga kayo. Panuto. Sagutin ng mga sumusunod na katanungan. Isulat ang inyong mga sagot sa isang buong papel gamit ang sariling kaisipan at pananaw. Unang katanungan. Paano ka magiging epektibong guro? Lalong-lalo na sa paggamit ng estratehiya ika-6, iulat mo makikinig ako. Pangalawa, ano-ano ang mga paraan sa paggamit ng estratehiya ika-6? Number 3, paano mo ituturo ang estratehiyang ito sa malikhaing pamamaraan? Pang-4, paano mo epektibong mailalahad ang importansya ng pagbabalita? Pang-5, sa paggamit ng ekspresyong hudyat ng mga kaugnayang lohikal bilang isang guro, paano mo ito mapapaintindi ng mabuti sa iyong mag-aaral at magamit nila ng mahusay sa paggawa ng akda or ulat? Naintindihan ba? Yun lamang po para sa araling ito. Maraming salamat at magandang araw. Sana ay may natutunan kayo. God bless and keep safe everyone.